Yep, another day. Umaga na naman. Kauwi ko lang. Burger. 30 pesos daw. Tuyong tuyo. Tigas. Ako bibili oh. Yung mga pati na ano. Yari sa karton. Ano? Yari sa karton. Ang sabi nila burger daw oh. Parang pinitpit na karton tapos nalagyan ng ano meat flavor. Try nyo yung mga lumang ano dyaryo. Makagawa kayo nito. Pinitpit po, pinasagasahan sa pison. 30 pesos. Not good. Pati yung tinapay oh, parang dating pom. Oh? Walang lasa. Ito po. May kwento ako sa inyo. Yung ano, yung mall, nawala ng kuryente, madaling araw. Nawalan siya. Buti na lang yung pwesto namin, yung sa mga calls, may backup. Namatay lang ng konti. Boom! Tapos, ano, bumalik. Tapos yung nakita namin yung mall, walang kuryente talaga. Eh, syempre maraming restaurant sa loob na may mga freezer ba? Freezer. Mapasira yung mga pagkain, no? Kaya, bago naman natapos yung shift, dumilim uli. Boom! Yan. Yun na, nagpalit na yun. Kasi gumana na uli yung elevator. Una kasi ay elevator wala. Gumamit kami ng fire exit. Haba. Yung 4th floor. Ganun pala yan. Ang ganda ng fire exit. Pwedeng drawing ng mga graffiti. No? Dapat maganda lagyan ng graffiti yun, no? Minsan lang kasi nagagamit eh. Kagaya yun na wala ng kuryente. Nangyari kasi ngayon, ganito pala yun. Yung aming account, meron palang number of hours yan, no? Na kailangan gugulin. Actually may number din ng employees, no? Pero siguro na-achieve yung number of employees. Pero maraming nawala eh. Maraming nag-resign. Di ba sa amin nga kalahati. So yung mga oras na ginugol nun, hinahanap ngayon nung account namin. Ngayon kailangan namin bunuan yon, kundi daw magdedemanda daw yung account. To the tune of millions of dollars. Kaya kailangan punuan namin yung mga kulang na oras by overtime. Marami naman kami. So, nung una sabi 6 hours daw a week. So magaan lang, di ba? Para na malabas 1 hour lang, di ba? A day. Tapos may nagsasabi naman 3 hours na lang daw. Pero ngayon nagkasa pa rin kami ng 1 hour a day. Actually just punuan lang talaga eh, dahil pag masyado ka maaga dun sa sa oras mo, wala mo masyadong trabaho eh. Walang tumatawag. Para punuan lang talaga. Hindi ko naman kagaya ko, hindi ko naman kailangan ng overtime, no? Kailangan ko experience. Kaya lang pagka ganyang alam mo na, makisama ka na may problema yung account, makikisama ka. So doon, iba na pananaw ko ron na hindi ko nga kailangan ng overtime, dahil puyat na nga overtime ka pa, di ba? Tsaka yung lalabas ako 7, di ba? So iba yung lalabas ka, nagmomotor ka ng 7, iba rin yung 8, na yung araw eh. Mataas na. Yung 7 kasi parang parang malamig, alam mo yung malamig, parang breezy pa siya. Pero yung 8, taas na yung araw. So magkaiba yun, puyat ka na, arawan ka pa. Pero okay lang kasi yung overtime namin parang alas 9, no, maaga kami ng 1 hour. Ayos lang. Basta makasama, no?
Tapos hindi ko rin inaasahan ano, yung standing ko maganda. Yung sa yung mga pakikipag-usap ko, yung style ko, maganda siya. Nagugustuhan ng mga customer. Kaya sabi ko, tinuturo ko na nga lang eh. Kasi mahirap pala eh. Mahirap palang mapuri ka, mahirap. Kasi unang-una, busy rin yung mga tao eh. Hindi naman sila nagbabayad sa insurance ng napakamahal para lang, ano, utusan mo pa. Utusan mo pa na purihin mo nga itong, ano, itong sumagot sa'yo, no? Purihin mo pa. Siyempre, trabaho nila yun eh. Bakit ba binibigyan mo pa ako ng trabaho? Diba? Ano, kina-quality control pa. Pero yung iba sa sobrang tuwa, nagbibigay. Kaya sabi nga nila, rare pala yun, rare. Oo nga naman. Kahit ako siguro eh. At tawagan ulit ako ng Meralco, PLDT, ganon. Para i-survey yung, yung tumawag, yung sumagot sa akin. Di ba? Siyempre ayaw mo na, no? Mga istorbo ka pa eh. Kaya lang yung iba, mapayag. Kaya yun, nakakuha ko. Rare nga talaga siya. Sarap nito, mga pritong talong. Pritong talong. Gusto ko to, na fiber. Actually, yung breakfast tsaka lunch ko, nakain ko na. Plus hamburger. Grabe, kasi tuloy-tuloy na ako nito. Pag natulog ako, lalampasan na yung tanghali. Breakfast na yun, no? Tapos lalampasan na yung tanghali. Tapos gabi na uli. Sometimes, papasok ako, hindi pa ako makain. Ganun nangyayari. Kaya itong pagkain ko na to, ito na yun. Kaya lang saklap, kakain ka, tapos matutulog ka, no? Tataba ka. Pero ganun nga yung kwento. Kasi pwede yung dual eh. Limbawa, di ba, tinawagan nila yung tao. Hindi naman sigurado mag-promote yun eh. Pwede rin sabihin, ayaw niya. Ibabagsak ka niya. Diba? Ang sama ng record nun para sa buong grupo nyo. Mahirap bawiin kasi gusto nga nila ganun eh. Pag merong pumuri, dapat pag merong nagalit, dapat merong pupuri. Ganon. Ganon ang labanan. Para ma-balance ba yung standing ng grupo nyo. Kaya yung sa akin, madami natutuwa. Sabi ko naman dun sa leader namin, marami pa yan. Kasi hindi naman nagbabago yung pagsasalita ko, ganun pa rin. Alam nyo kung anong ginagawa ko para makakuha kayo mga ganun. Kinakausap ko yung mga customer na parang bata. No? Paalon-alon yung boses ko. Kasi meron ako nakitang kwento dati. Parang sinasabi ko, imbis na sabi mo, how are you? No, sabi mo, how are you today? Ganon. Para bang pinapaalon mo, parang fairy tale, no? How are you today? Tapos makikita mo, gagayahin nyo nung kausap mo. Ganun na rin ang tono niya, para na kayong nasa dreamscape, no? How are you today? Of course, I'm fine. Sasabihin naman niya. 'Di ba? What can I do for you now? Okay, can you help me with this? Ganun, nagiging ganun na tono. Kumbaga kung ano yung tono nung unang kausap mo, magiging ganun. Pagka galit siya, magiging galit ka na rin. Kita mo nga, minsan may tatawag sa akin yung parang South African siya. English yun ha. I would like to go to I would like to Maya-maya, ganun na rin yung sagot mo sa kanya. Of course, no problem. I will help you. Nagiging ganun ka na rin, nahahawa ka na. So, ganun yung ginagawa ko. Ginagawa ko parang bata yung kausap ko. Tapos pati siya, natutuwa na siya. Kasi matsambahan mo na magawa mo yung pinagagawa niya. Tuntua yun, no? Tapos puri-purihin mo pa. Pag nagagalit, kampihan mo. Diba? Pag nagagalit siya sa'yo, kampihan mo. Di dalawa na kayo, bang nagagalit siya ron sa program na ginagamit nyo. Sabi mo, oo nga eh. Oh, hindi na siya magagalit sa'yo kasi ang kaaway niya na yung program, kayo dalawa. Diba? Kasi sabi niya mamaya, hindi tayo magkaaway kasi ang kaaway natin yung sistema. O tama, sabi ko nga, kaaway nga natin yung sistema, hindi ako, di ba? O, kampi na kami, di ba? Ganun lang yun. Huwag mong babanggain yung galit na customer. Kasi kung tutuusin lang talaga, meron bang trabaho kung wala sila? Di ba? Yung iba sasabihin mo, binabastos ako, babastusin ko rin sila eh. Wala naman tayo sana doon kung walang customer, di ba?
Yan dahilan kung bakit tayo nandiyan. Kaya nga customer advocate eh. Kaya ka nga nilagay dyan para kausapin sila. Hindi sila para awayin. Kung dahil sa pera nila, wala yung kumpanya. Diba? Walang trabaho. Walang lagi kayo iniisip. Kaya, kasi may nagsabi sa akin, sabi daw nila, noon pa, sabi nila, bakit daw yung mga Bisaya daw? Hindi ako sure kung ano totoo to ah. Narinig ko lang ba't daw yung mga Bisaya, hindi raw nagpupo at opo. Hindi raw sila magalang. Ganon. Dahil sa atin daw, kailangan daw magpo at opo. Hindi raw magalang yung mga Bisaya dahil laraw silang ganon. Saka sabi naman ng isang Bisaya, kasi malambing naman kami magsalita eh. Parang yung paggalang namin, galing sa lambing na aming pagsasalita. O tama nga naman, di ba? Kumbaga parang cute na cute ka rin sa kausap mo dahil ganon mo siya kinakausap. Napaka-dear, di ba? So ganon din yung ginagawa ko. Naalala ko yun. In other words, para talaga may kinakausap na bata. And it works. Ngayon, meron nang nagko-quality control, quality assurance na it works, that style works. Kaya tinuturo ko sa kanila yon kasi dati kasi pag nakakarinig ka ng mga ganyang customer, di ba? Puro parang parang akala mo robot, di ba? Pabilisan pa. Parang alam mo yung tuwid na tuwid. Yung kausap mo tuwid na tuwid, walang emotion. Yung wala silang pakialam sa nararamdaman ng customer. Hindi ganoon. Kasi kung ganoon din lang, kukuha na lang sila ng AI. Robot na lang. Kung ganoon din lang ang style nyo, no? Pero darating din yun, mag-AI na eh. Kaya lang yung AI talagang mali-mali pa rin eh. Kanina lang sabi ko sa AI, ganito ang lugar na pinanggalingan ko. Hindi niya nasabi eh. Iniba pa rin niya yung lugar eh. So, hindi pa rin talaga parang yung... Kasi ang meron ang tao laban sa mga robot AI, wala silang awa, wala silang empathy, no? Talagang sila dire-diretso lang. Pag kung ano yung sinabi mo, ito ang kailangan ko, yung bibigay niya. Pag wala. Hindi yung nakikisama ron sa awa effect ng mga tao, no? Lalo na yung may edad na. Ano ang pagkakaiba ng dalawang yun? Kaya okay pa rin ng tao. Kaya yung AI, lamang lang kasing AI kasi lalo na yung mga hard to spell names, tsaka yung problema sa audio, no? Pagka halimbawa yung linya malabo, may glitches, no? Tapos may noise yung linya, ikaw bilang tao, tenga ginagamit mo, hindi mo maririnig, no? Depende yan sa microphone o iba kasi nakabitin yata sa trend habang tumatawag eh. I would like to check my policy. Kala mo nahulog na sa trend eh, doon pa tumatawag eh. Maya eh, ayun na. Pupunta na yun sa may front, parang cabin siguro, train driver yun. Ano pa yata ang gamit no, uling, locomotive. Kasi may mga ganung lugar pa sa Amerika eh. Mga Tennessee, di ba, Milwaukee, mga ganun. Meron pa mga ganung lugar eh na parang magamit pa ng mga steam train. So yun yung update. Overtime kami para mapunan yung kakulangan. Including doon sa mga nag-a-absent, no? Kasi ba naman eh, sobrang lamig nung kung saan kami nagtatrabaho, sobrang lamig. Alam mo yung sa chiller ng refrigerator, yun. Doon kami. Nakakatawa lang doon kasi marami kaming winter jacket dito galing sa bayaw ko, sa utol ko, nagagamit ko. Pero kung walang lamig, di ko magagamit dahil di mo siya magagamit sa everyday lamig lang. Yung dito, kahit sabihin pa sa Baguio, hindi mo siya magagamit dahil sobrang kapal, winter nga eh. Tapos yung iba, survival jacket pa. Ginagamit sa mga Nepal, no? Yung mga North Face pa. Kailangan mo talaga ng deep freeze. Eh ngayon, nagagamit siya. Yun lang. Marami nagkakasakit sa amin. Minsan nagkakasakit sa linggo. Tapos alam mo kung saan yung nagkakasakit? Sa pwesto ko.
Dahil yung ducting nandyan, butas ng ducting nandun sa ibabaw, no? Kaya buti na lang marami kong vitamins. Kung hindi, nako, lahat. Isipin mo, may umuubo rito, may sumisinga dito, gano'n. Hindi ako nagkakasakit dahil sa vitamins. Marami akong vitamins galing sa kapatid ko. Kay Tame. Sa kapatid ko, ang dami ng vitamins. Ultimo water ko, may vitamins. Alam mo yung Beroka. Tapos meron ako malalaking vitamins na, ayan o, high strength magnesium, high strength vitamin D, high strength vitamin C. No, tapos meron pa akong shark liver oil. Ano pa ba yung pinaglagay dito? Yung balat ng nyog, magpatanggal daw ng ng cholesterol, balat ng nyog, yung husk. Ito, coconut husk. Diba? Tapos ito yung sinasabi sa inyo, high grade vitamins and calcium and vitamin D. Calcium and vitamin D yun, ha. Tapos, ito naman yung high strength magnesium. Oh. Akala mo para na akong baterya na ito. High strength magnesium, no? Sige mo, high strength magnesium. Ito naman yung shark liver oil, oh. Shark liver oil. Deep shark liver oil yan. Oh, ayan, oh. O, meron pang salmon oil. Omega 3. At kung ano-ano pa. Tapos yung sa water naman, ito, nilalagay sa water. Beroka Energy Vitamins. So yun ang kwento. Para mag-survive ka na tatrabaho sa loob ng refrigerator. Peace.